kung ganun ka sa babae at yun ang nararamdaman ng babae, mas lalong may gagawin ng babae sa'yo. Well, I'm not saying na gawin nyo talaga to ha. Sinasabi ko lang sa inyo para may idea kayo, para at least hindi kayo maghabol na parang tanga. Gets nyo? Ang pinopoint ko dito, yung hindi ka maghabol sa babae, may gagawin sila para sa'yo kung attracted sila sa'yo. Hiwalay na kami ng jowa ko pero magkita pa rin kami at dinidiligan pa rin ako. Basahin natin to. Sana matulungan mo ako. Ano po dapat kong gawin? May ex akong nakipagkita pa din sa akin. After sabihin niyang ayaw na niya sa akin at ayaw na niya makipagbalikan pero gusto pa din niya makipagkita para lang sa casual na eskemberdo. Nung una pumayag ako pero habang laging ganun ang setups, na-attach ako. Syempre naman talaga na-attach lagi yung mga babae kaya ay huwag tayong kung walang assurance at security at walang title, walang label. Kasi tayo, na-attach tayo dahil pag nag-iskemberdo kasi, pero may nagre-release po tayo ng love hormones, kaya na-attach tayo. Hindi katulad ng lalaki dahil nagre-release lang sila, kailangan mag-recharge para hanapin ka naman ulit. Hindi dahil iba kasi tayo dahil mag-function dahil, kaya wag niyong isipin na pag nagbigay kayo ng kitay, ay may in love sila sa iyo. Hindi dahil. At nagsiselos ako nung nalaman ko na may sinama siyang ibang babae. So kaya dahil, pag sinabing ex na, wag na kayo makipagkita. Lalo na pag siya yung nakipaghiwalay. Sinabi niyang ayaw na niya makipagbalikan tapos bigla na lang makipagkita. Day, tsuba lang talaga yung habol niya, day. Hindi ka panindigan pag mabuntis ka, day, kasi hindi ka niya love, day. Hindi yan magbabago yung isip nila na ma-inlove ulit, day. Iba yung lalaki, day. Iba yung babae, tayo. Pwede pa man tayo madaghangyo, day. Yung pag-usapan tayo, ma-inlove tayo, ma-develop. Sila, day, kung nakapag-decide na sila na hindi talaga ikaw yung type niya, hindi talaga ikaw yung ideal girl niya, day. Iiwan ka talaga nun, day. Tsuba lang talaga siya, day. Kahit ex mo pa yan, day. Napaglipasan ka na ng gusto niya, hindi talaga ikaw yung type niya. Dapat mong tanggapin, day, kasi pag inaalaw natin na kahit walang level, kahit naghiwalay na pinapatsurba mo pa rin, day, edi nababa mo yung dignidad mo. So, mas lalo tuloy siyang hindi ka na niya nire-respeto at hindi ka na niya i-value kasi pumayag ka man, nagbigay mo yung kipay mo. So, kung gusto kang i-value ka niya, syempre, day, move forward. Magpaganda ka, mag-glow up ka, mag-travel ka, make your own money, ka do something na nag-i-enjoy ka, yung mga activities, join ka ng mga community, tapos makita niya yung nag-glow up ka, na improve yung buhay mo, yung pagsisisi yan, day. Tapos, day, nakita mo ba yung legally blonde? Ganon mangyayari sa'yo, day. Tapos pag nag-level up ka na, tapos marami ka na nakilala at marami ka ng mga natutunan, day. Tapos pagpalagay na lang natin na babalik siya sa'yo, ay hindi mo na siya type, day. Kaya kayo pag hihiwalayan kayo, huwag nyo nang balikan. Focus on yourself na lang na kasi lilipas din yung sakit, day. Like, how many times you want to drink a poison to find out na it's a poison? Kasi day, pag makipagkita ka pa sa kanya, sinasaktan mo lang yung sarili mo na walang hangganan. Oo. Kung lunukin mo yung sakit na isang buwan para makamove on ka, tapos na sana. Let go muna, day. For yourself. Kasi yung naranasan ko na yung mga sakit. Naranasan ko din yung style na yan, day. Ang sakit, day. Pero lilipas yung sakit, day. Go, mag-join ka ng community. Basta, day, mag-enjoy ka sa buhay mo, day. Mag-focus ka ng self-love, day. Para hindi ka na pumayag na ganun ng klaseng sit-up na relasyon. Kasi yung mga ganyan na babae, I used to be like that, no? Yung mga ganyan kasi, kulang tayo sa self-worth, kulang tayo sa self-love, kulang tayo sa self-esteem. Kaya nagsisettle tayo ng mga ganyang klaseng relasyon. So, ang gawin mo, day, bigay mo yung pagmamahal mo sa sarili mo. Pull back the energy kasi sa'yo yan, deserve mo yan, hindi niya deserve na ibigay mo yung energy mo sa kanya, ibigay mo yung attention, pagmamahal o whatsoever, day, ibigay mo yan sa sarili mo. And you will thank yourself after. Okay mga ropa, nasabi ko na to dati pa at madalas ko na rin nababanggit to. Yung about sa pag ang babae nakikipag-sex sa kanyang ex or sa kanyang boyfriend or sa situationship. Hindi na situationship mga ropa, babaguhin natin. Situationship. Pag ang babae hindi nakikipagrelasyon kahit na gusto ng lalaki. So, ibig sabihin, situationship. Ibig sabihin dito, walang bembang, kundi kinukuha lamang ng babae yung attention niya dun sa lalaki at wala siyang bembang. Or incel siya. Walang bembang mga ropa. Hindi siya makaisa at hindi rin siya makalapit sa babae. Pero enjoy na enjoy ng babae ang atensyon na binibigay sa kanya ng lalaki. Okay mga ropa, ganito. Every time nakikipagbembangan ng babae sa lalaki na kahit walang relationship, nai-inlove pa rin siya. Mataas ang possibility na pwede siyang mahulog sa isang lalaki. Dahil may hormones na lumalabas sa kanya. Which is ano yun? Yun ay tinatawag na hormone bond or yung oxytocin. What?
So kung natatandaan nyo yung sinabi ko, pag yung ina or ang babae ng anak, yung bata nilalagay kaagad sa kanyang dibdib. Kasi nga, para makapag-form ng bond. Gets, mga ropa? Naamoy ng bata ang normal scent ng kanyang ina. Nagiging familiar siya. So same thing sa mga babae. Every time she have sex with her man, mataas yung possibilities na ma-inlove siya. What? Eh paano yun, ropa? Sa lalaki naman, ano naman nangyayari? May lumalabas din na hormone, of course. O, hindi yung hindi yung hormone yung sperm, Lumalabas sa kanila ay vasopressin. Ang lumalabas sa atin ay vasopressin. Kaya nagiging territorial tayo kahit hindi pa natin girlfriend ang babae. Minsan, umaarte tayo na parang tanga or parang boyfriend kahit wala naman kayo. Maliwanag, mga ropa? Okay, so, nakikita nyo dito sa sitwasyon na to, yung babae, naging side chick, di ba? Pumapayag siya. Hindi natin alam kung bakit sila nag-break, pero kadalasan, babae ang nakikipag-break or babae ang nangiiwan. Tapos, pag hindi siya hinabol, nga siya. Pero, pag nagparamdam ang lalaki, nagiging marupok siya. Gets? Dito na siya pumapayag na i-open ang kanyang legs. Ganito, mga ropa, kung natatandaan niyo yung kwento natin last time, may isang lalaki, maloko siya. Ilang beses siya nahuling ng babae. So ngayon, yung girlfriend niya nag-decide na iwanan siya kasi hindi daw siya magbabago o hindi siya nagbabago. So, nag-break sila. Then after some time, walang mahanap na malupit tong si girl. At etong si guy, syempre namimiss niya yung girlfriend niya o yung ex-girlfriend niya, nagparamdam hanggang sa nagkausap ulit sila. Yung dati na main chick, ngayon naging side chick. Di ba? Nakita nyo? Bilog ang mundo, mga ropa. Yung dating kinaiinisan ng babae, lalo na yung sinasabi nilang kabet, side chick, hindi niya alam na mapupunta rin pala siya sa sitwasyon na kinaiinisan niya or kinahatean niya or kinamumuhian niya. Imagine niyo, mga ropa, ayaw niya ng side chick pero siya mismo ang naglagay sa ganung pwesto sa sarili niya. Nakita niyo, mga ropa? Ang babae, nagigets niyo yung point ko? Ang babae na mataas ang atraksyon sa lalaki, hindi niya na alam kung ano or nasan siya talaga pagdating sa buhay ng isang lalaki. Basta ang mahalaga sa kanya, kumukunik yung lalaki sa kanya emotionally at ine-earn niya yung atensyon nung lalaki para sa kanya. Hindi yung kagaya ng ibang mga lalaki na putang ina, bigay ng oras, bigay ng flowers, bigay ng gifts. Ayun, iniwan pa rin sa huli or ginost pa rin ang mga ropa natin. Naintindihan nyo? Hindi dito basehan kung marami kang nabibigay or binibigay mo ang lahat ng oras mo sa kanya. Hindi yun basehan para magustuhan kanya. Ang basehan dito is kung paano siya ma-attract sa'yo. Kung paano niya ma-earn yung attention mo. Kung paano siya kikilos base sa mga pinakikita mo. Gets? Sinabi ko na to last time, ang babae, kakalkulahin ka. Titignan niya bawat galaw mo at dun niya ibabase ang nararamdaman niya. Ano yung pwedeng maramdaman ko sa lalaki na to? Or ano yung pwedeng ibigay nito sa aking lalaki na to? Pagdating sa feelings and emotions ko. Yan. Kaya ang nangyayari pag ang lalaki magaling mag-stimulate ng emotions niya, dun siya nahuhulog at talagang dun siya nagpapakatanga. Gets? Kahit alam ng babaeng may girlfriend ka, may asawa ka, or marami kang ka-situationship, ropa, papayag at papayag siya. Huwag lang mawala ang atensyon na binibigay mo sa kanya. Naintindihan ba, mga ropa? Kasi pag kayo masyado nyong pinairal ang emotions nyo, pwedeng lumayo ang babae. Pwedeng tumakbo ang babae. Kasi hindi niya nafe-feel yung pagkababae niya. Kasi hindi niya nafe-feel yung pagka-feminine niya. Kaya hindi ko alam, saan nyo ba nakukuha yung ganyan? Sino bang content creator ang nagsasabi niyan? Na magbigay ka ng gifts, magbigay ka ng flowers, mag-ask ka ng exclusivity para at least alam mo na kung saan papunta yung ginagawa mo para sa kanya. Eh, the moment nga na sabihin mo or mag-ask ka ng exclusivity or sabihin mo na manliligaw ka, nawawala na siya ng gana. Hindi mo ba mag-gets, ropa? Ayaw nila lang ganun at hindi sila mapopol sa ganun. Gets? Yes, oo, may mga babaeng pumapayag na nag-ask ka naman liligaw, mag-ask ka ng diskarte. Puta, very rare yun. Pero alam pa rin nila na may leverage sila kumpara sa ikaw na nag-aaya ka lumabas at didiskartehan mo siya, kikilalanin mo siya hanggang sa umami na siya. Gets? Mas mataas ang attachment ng babae pag hindi ka needing lalaki. Pag hindi ka outcome dependent.
or hindi mo siya nakikita na potential girlfriend. Dahil mas may gagawin ng babae pag ganun nang nakikita mo sa kanya. For example, maraming lalaki nagbibigay sa kanya ng atensyon at validation. For sure yun, lalo na kung maganda ang babae, nasa 6 or nasa 7. Hindi na tayo pupunta ng 8. Okay, para realistic tayo dito. Kanya-kanya tayo ng numbers. Pero para sa akin, kaya nga nagtaka ako yung sa live natin, merong 9, 10. Puta, sino yun? Ang pogi mo, Ropa. Anong model ang binabanatan mo? Model ang mga nagiging girlfriend mo or artista? What the fuck? Walang ganun. Kaya tayo lang talaga nagbibigay ng number sa babae. Kaya hanggang 6 and 7 lang ako. 6 okay na sa akin. 7, maganda na yan. Lalo yung 8. Di ba? Pang binibining Pilipinas yan for me. Or pang long-term relationship pag 8. Or edi mga pang wife material. Kasama na doon syempre yung behavior and attitude, personality. But when it comes to face value, of course, 6, 7 lang tayo. Hindi tayo alis doon. Again mga Ropa, pag ang babae maraming nare-receive na validation, attention sa mga kalalakihan, of course, iba ang kilos niya sa lahat ng kalalakihan. Kaya nagiging default sa kanila na pag lalaki ka at hindi mo binibigay yung mga pangangailangan nila, medyo yung iba naiirita. Pero yung iba na-challenge sa mga lalaki na ganun sila itrato, Ropa. Gets? So, pag ikaw yung lalaki na hindi nagbibigay ng atensyon, hindi mo tinitingnan yung babae na sobrang ganda, hindi mo pinipedestalize, basta as in tinuturing mo lang siya like a normal fucking human being, doon mas na-challenge ang babae. Doon mas kumikilos ang isang babae. Kaya, pag ganon ang default mo or ang tingin mo sa lahat ng kababaihan, iba ang gagawin nila para mapansin mo ang ganda nila or masabi nila sa'yo na worth it akong babae kung susubukan mo. Yan. Dito na papasok yung compliance test, mga Ropa. Pag nag-request ka sa kanya, lagi kanyang pwedeng pagbigyan. I'm not saying syempre yung mga kaya pa lang niya. Pero the more na habang tumatagal, the more na mas lalong na-attach siya, the more na mas lalong may connection kayong dalawa, the more na mas iba ang nararamdaman niya pag nakakapagbigay siya sa'yo or pag napagsisilbihan ka niya. Gets? So yan ha, sana meron na kayong idea. Kinangina, pag wala pa kayong idea, bahala na kayo. Ang daming beses ko na sinabi yan. But anyway, balik tayo sa topic. Mga Ropa, bakit ko sinasabi to? Hindi nyo kailangan mag-effort ng sobra sa isang babae na kakakilala nyo pa lang. Okay? Kung eto nga willing bumuka ka most of the time, di ba? Hindi dahil matagal na sila magkakilala, hindi dahil ex niya, kundi dahil may emotional connection siya. Dahil attached pa rin siya dun sa lalaki. Dahil yun lang ang gusto ng lalaki. Imaginein mo kung ganun ka sa babae at yun ang nararamdaman ng babae, mas lalong may gagawin ng babae sa'yo. Well, I'm not saying na gawin nyo talaga to Sinasabi ko lang sa inyo para may idea kayo, para at least hindi kayo maghabol na parang tanga. Gets nyo? Ang pinopoint ko dito, yung hindi ka maghabol sa babae, may gagawin sila para sa'yo kung attracted sila sa'yo. Gets? At lalo na kung may feelings talaga sila sa'yo. Nagigets nyo? Hindi mo kailangan maging aso-aso para lang mapatunayan mong mahal mo siya or para lang mas mapol talaga siya sa'yo, Ropa. Na-appreciate niya yung kabaitan mo. But when it comes to attraction, iba sila ma-attract, Ropa. Yung attraction na nafe-feel nila sa atin, hardwired na yan since the beginning of time. Unang panahon pa lang, ganyan na sila ma-attract. Attracted sila sa mga lalaki na hindi nagbibigay madalas sa oras nila. Mas naa-attract sila sa mga lalaki na madalas hindi nagbibigay ng attention or validation sa kanila. Nagigets nyo? So, pag ikaw yung lalaki na ganito, na magte-text pag, I'm not saying, well, let's be fucking honest, may mga ganitong lalaki, magte-text lang pag libog na. At alam ng babae yun. May mga babaeng willing, okay lang, bahala siya. Pero I'll make sure na may in love siya. May mga ganyan. Yung gagamitin ng babae ang kanyang katawan para ma-in-love uli ang isang lalaki or mapasa kanya ang relasyon na hinahanap niya dito sa lalaki nito. However, hindi niya alam, nagbabackfire sa kanya. Why? Kasi nga, siya pala yung nai-in-love. Well, don't get me wrong, may mga lalaki pa rin naman nai-in-love pag nasa ganyang sitwasyon. Kasi nga, nagiging territorial. Di ba? Nagsiselos, parang gusto natin siyang juwain, or parang ayaw natin siyang mawala. Di ba? Ikaw ba naman, puta, binibembang mo di ba? Mga twice a week Tapos biglang may lalanding lalaki or alam mo yun, kakausap ng lalaki. Hindi pwede yun, di ba? Hindi pwede yun. Yeah, I know, it looks like unfair. Pag sinabi, bakit wala naman tayong relasyon ano sasabihin mo? Okay,
never mind. Kung hindi mo naman siya bibigyan ng relationship, ganun talaga yung masasabi mo. Pero let's say, for example, gusto mo siyang maging girlfriend someday. Of course, poprotektahan at poprotektahan mo talaga. Pero yun nga, pag inuna mo ang nararamdaman mo, pwedeng mawalan ng gana ang babae sa'yo. But don't get me wrong again, mga ropa. May mga babae na pag naramdaman niya rin na walang pag-asa or hindi magiging kayo, of course, lulubay at lulubay din yan. Kailangan niya lang ng turning point sa buhay niya. Or, yung lalaki na sasalo sa kanya. Yan ang madalas mangyari, mga ropa. Naghihintay sila ng lalaki na willing magbigay ng atensyon, relasyon, and at the same time, attracted dapat sila. Or, sabihin na natin na mas lamang sa'yo pagdating sa looks, pagdating sa height, or pagdating sa trabaho. Gets? Kahit na hindi pa siya ganun ka-attracted, pwede niyang bigyan ng chance to. Kasi ang titignan niya na doon is yung pag ito naging boyfriend ko, magiging proud ang mga kaibigan ko, lalo ang pamilya ko. Gets? Hindi niya natitignan kung gaano siya ka-attracted. Ang titignan niya doon is yung outcome na pag ito nagustuhan ko or nagustuhan ako lalo at naging kami, pwedeng ma-engage yung mga kaibigan ko or pwedeng matuwa yung pamilya ko. Parang isipin nila, magaling akong pumili ng lalaki. Yeah. I hope iba sa inyo nagigets yung point ko. Ganito ang mga babae pagdating sa attraction. Pero kung ikaw, bigla ka uli papasok at ilalaban mo na pwede siyang pangrelasyon uli or gusto mo pang patagalin yung pagsasama yung dalawa, pwede niya pa rin ligwakin or pwede niya pa rin iwanan yung lalaki na yun. However, kung talagang magmamatigas ka or kung talagang ayaw mo na talaga, of course, doon na siya talaga papunta. Di ba? Alam mong pwede siyang mag-monkey branch kung alam mo ang nature ng babae. Kaya make sure na dapat alam mo ang emosyon mo or kabisado mo ang emosyon mo. Gets, mga ropa? So, simple lang naman to, mga ropa. Ang babae na gusto ka, kahit anong lugar sa buhay mo, papayag siya. Gets? Pero, syempre, hindi kanya magugustuhan kung walang attraction, ropa. Or kung hindi mo alam kung paano mag-create ng attraction sa mga babae, ropa. Gets? So yun lang, mga ropa. Sana may nakuha kayo. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious, mga ropa. Stop recording.